Ano ang isang kailangan bantayan pag kayo ay umiinom ng gamot for diabetes? Siyempre, itong mga gamot na to ay pangpababa ng blood sugar. Ang gusto namin at a certain level. Pero minsan pwedeng bumagsak to less than normal levels. Ang tawag namin doon ay hypoglycemia. At ayaw namin mangyari po ito. Una, dahil masama po yung pakiramdam pag mangyari ito. Pangalawa, pwedeng ma-admit yung patient pag lubhang baba yung blood sugar. Ang level na below normal na ay usually nasa below 70 milligrams per deciliter. Ngunit, iba-iba bawat patient. Kaya dapat individualize yung treatment. Maaaring mangyari ito sa mga patients na hindi masyadong kumakain dahil walang gana o may sakit. Mali yung na-inject na dose na insulin. Pwedeng mangyari ito pag nadoble yung pag-inom ng patient. Pwedeng mangyari ito pag biglang nag-change yung diet ng patient at same lang po yung gamot niya. Pag nag-exercise, ginagamit ng katawan yung blood sugar or glucose, kaya maaring mangyari din ito habang nag-exercise. Pwede ding mangyari ito sa mga malakas uminom ng alak. So ano ang signs and symptoms of hypoglycemia? So usually, bigla na lang itong lumalabas. Ang mga pwede maramdaman ay nanginginig, nanglalamig, namumutla, kumakabog yung puso, mabilis yung tibok ng puso, biglang gutom na gutom, hindi makaisip ng maayos, nalilito, biglang may anxiety, nahihilo, latang-lata, sobrang inaantok, biglang nawawalan ng malay. Sa mga patients na parati nang nangyayari itong hypoglycemia, minsan nakaka-adapt na yung katawan at parang hindi na nararamdaman ng patient. At ayaw namin to dahil masama pa rin yung hypoglycemia. So, ano ang dapat gawin pag nagkaroon kayo ng simptomas ng hypoglycemia? Una, dapat mag-check right away ng blood glucose or sugar para ma-document yung hypoglycemia. Kung hindi available yung pag-check ng sugar, mag-trial na ng therapy. So ano ang pwedeng gawin? Pwede kayong kumuha ng kalahating basong juice o regular soft drinks at ipainom sa patient. Kung wala, pwede kayong kumuha ng 1 tablespoon of sugar and i-mix nyo sa kalahating basong tubig at ipainom sa patient. Kung wala, pwede kayong kumuha ng kahit anumang pagkain na mataas ang carbohydrates at ipakain sa patient. Kung hindi na makalunok ng maayos yung patient or wala ng malay, dapat agad ipunta sa hospital para malagyan ng swero at mabigyan na ng IV dextrose. Usually, pag nagawa na yung mga sinabi ko, gumaganda yung ginhawa ng mga patients pag hypoglycemia yung dahilan. Important din na after nagawa yung initial therapy, kumain ng healthy snack. Then assess nyo kung bakit nangyari po yung hypoglycemia. At mas maigi magpatingin or mag-follow up sa iyong doktor for adjustment ng iyong mga gamot. Huwag niyo pong lagyan ng pagkain yung patient pag siya ay walang malay na or sobrang inaantok na dahil baka ma-aspirate pa at malaking problema yon. Important na pag kayo ay on insulin or mga tablet na mas mataas yung chance for hypoglycemia, mag-monitor po ng blood sugar. Pag hindi mag-improve yung simptomas after initial therapy or pabalik-balik lang, pumunta na kaagad sa emergency room dahil marami ding mga ibang sakit na kapareho po ng simptomas sa hypoglycemia.